Yo, kamusta mga ka-hunter? Yan, pag-usapan natin yung deleted ending ng Hunter x Hunter ni Yoshihiro Togashi. Para sa mga hindi nakakaalam o nagtatanong pa rin kung legit ba ang ending na pahayag ni Yoshihiro Togashi, yes, legit siya. Ayan, pinalabas siya sa mamaya natin pag-usapan. Hintay lang muna tayo ng konting ka-hunter para halos sabay-sabay na tayong dito. Makibalita sa bagong update ni Yoshihiro Togashi. Ayan. Pakitype naman na yes kung naririnig nyo ng maayos yung salita ko kasi medyo maingay sa kabilang kapitbahay may ginagawa. Ayan, paki-comment na lang na yes kung naririnig nyo ako. Ayan, kasi narinig yan. Thank you. Ayan. So, ayun na nga. Pag-usapan natin itong lumabas na to. Ito yung lumabas na, nag-leak kagad yan bago siya ipalabas sa Japan ng November 22. Ayan, kahapon ata dun sa Japan. Di ko alam kung ano yung nauunang araw Japan ba o Pinas. Basta ipinalabas siya ngayong 22. Pero nag-leak na kagad siya ng mas maaga. Ayan. Talk show siya na ang pangalan ng talk show niya Iwakura and Yoshizumi. Ayan. Nasa episode 79 sila ng inilahad nila yung pahayag ni Yoshihiro Togashi about sa ending nga ng Hunter x Hunter. Ayan. Yun nga yung pinakita nila yung ending ng Hunter x Hunter. Sabi mismo ni Yoshihiro Togashi. Tapos nagtanong dyan yung isang guest. Sabi niya, napagpasyahan na ba daw ba yung ending ng Hunter x Hunter? Ayun nga, tapos yung isang host, ayan, makikita natin. Sabi niya, ipinakita ng host yung isinulat ni Yoshihiro Togashi. At ang sabi mismo ni Yoshihiro Togashi dito ay, sa pangkalahatan, mayroon akong hinandang 3 script para sa ending ABC. May hinandang script daw si Yoshihiro Togashi para sa ending ABC yon. Iniisip niya na ang reaksyon ng mga mambabasa ay magiging halo ng papuri at pagtutol. Ayun, sinabi niya magiging halo daw ng papuri o pagtutol sa ending na yon na inilabas niya. Sabi ni Yoshihiro Togashi, ang A ay may 8 na yes vote at 2 sa disapprove votes. Hindi ko ito pinahahalagaan, ngunit ito ay isang ligtas na ruta upang iwasan ang maraming disapprove votes. Ayan. Hindi niya daw pinapahalagan yung option A na ending. Ayan. Tapos ang option B naman ay inaasahan na magkakabalanse ang suporta at protesta. Magkakabalanse daw yung suporta at protesta habang inaasahan namang makakatanggap ang C ng 1 vote para sa sumasang-ayon at 9 vote para sa protesta. Ayan, parang isa lang daw yung sasang-ayon sa ending, tapos 9 daw yung yung disapprove, yung kumbaga maraming disapprove sa C option. Ayan. Tapos, sabi dito ni Yoshihiro Togashi, may dahilan kung bakit pinili daw niya panatilihin ang option C na lubos na negatibo daw. Dahil gusto daw niya yung option C. Pero negative daw yung magiging feedback sa mga sa mga mambabasa. Tapos, ngunit sa pangkalahatan, ang aking ideal at layunin ay lumikha ng pinakamahusay na ending na ganoon kaganda na hindi ko kailangan pumili sa 3 senaryo na ito. Ayan, sabi ni Yoshihiro Togashi. Para sa inyong kaalaman, mayroon akong ilalantad na script D na tinanggal niya sa option. Ayan, merong D. Yung script na ginawa niya para sa ending, hanggang D pala yon. Bukod sa ABC, meron pa palang D. Ayan, tapos tinanggal niya daw yung letter D na option. Tapos sinabi niya kung mamamatay siya bago matapos ang serye, patawarin nyo daw si Yoshihiro Togashi. Ayan, kung mamamatay daw si Yoshihiro Togashi bago matapos yung series ng Hunter x Hunter, na hindi niya man lang magawa yung ending, patawarin nyo daw siya at ito daw yung wakas, yung D option. Ayan. Kumbaga yung
kung hindi man matapos ni Yoshihiro Togashi yung ending hindi niya matapos yung pinaka-series sa buong pangkalahatan na kwento ng Hunter x Hunter, yung option na D na ito na sasabihin niya, ay yun yung gawing wakas ng Hunter x Hunter. Ayan, as dito na tayo sa ending. Ending D. Ayan. Sabi dito ni Yoshihiro, ang script na ginawa niya dito, ito, kasi tinranslate lang sa Tagalog tinranslate ko lang para maintindihan ng nakakarami. Ayan. Ending D. Isang batang babae na may hawak na fishing rod sa tabi ng lawa at nakatayo ng tahimik. Ayan. May isang batang babae daw na ipapakita doon sa ending na may hawak na fishing rod sa tabi ng lawa na nakatayo. Para siyang parang inulit yung eksena ng umpisa ng kay Gontrix, yung nangingisda siya, di ba? Kung matatandaan ninyo. Tapos, ang pangalan niya ay Jin. Hindi Jintrix Jin. Ang pangalan ng batang babae na yon. Tapos, bigla na lang bumaloktot ang fishing rod at sumigaw ang babae. Bumaloktot daw yung fishing rod. Ibig sabihin, may parang nasusungkit na isda na yung babae. Tapos, sabi ni Jin, nandito na, kagatin mo isda. Ayan. Sumigaw si Jin. Sabi niya, nandito na, kagatin mo ang isda. Tapos bit-bit ang Swamp Lord sa kanyang balikat. Nakuha niya na yung Swamp Lord, yung color blue. Sa anime, kung makikita niyo yung color blue na malaking isda na hinuli rin ni Gontrix. Tapos sabi ni Jin na yung batang babae, may pagmamalaki ni Jin sa harap ng isang babae at sinabing, tulad ng ipinangako ko, nakuha ko na ito'y nay. Ayan, kumbaga pumunta si Jin sa nanay niya na tulad ng ipinangako daw niya na nakuha niya na daw yung Swamp Lord. Ayan, parang katulad rin talaga kay Gontrix na nakuha nila yung nakuha rin niya yung Swamp Lord para, 'di ba, yung kay Gon, nakuha niya yung Swamp Lord para payagan siya ni Tia Mito na mag-take ng Hunter exam. Kumbaga si Jin naman, gusto niyang ipagmalaki siya ng nanay niya na hindi naman pinangalanan dito, na nakuha niya yung Swamp Lord na katulad din ng ginawa ng mga unang nakakatandang miyembro ng pamilya nila na katulad ni Gontrix. Yan. Tapos lumapit daw si Jin sa nanay niya at nagsalita ng malalim na boses. Sabi niya, huwag mong sabihin gusto mong maging hunter ako ulit. Ayan. Kumbaga, pero kabaliktaran naman kay Jin, yung kay Gontrix. Sabi, ang gusto naman mangyari ni Jin na tawag dito, ayaw niyang maging hunter. 'Di ba si Gontrix, kinuha niya yung Swamp Lord para payagan siya mag-take ng hunter exam. Si Jin naman, kinuha niya yung Swamp Lord para wag na siyang kulitin ng nanay niya na mag-take maging isang hunter. Ayan, baliktad. Tapos nag-aatubili na tumango ang nanay niya. Ayan, nag-aatubili daw na tumango yung nanay niya, parang napao na lang yung nanay niya, pero tapos umalis nung time na yon, umalis si Jin na bit-bit yung Swamp Lord sa kanyang balikat. Pero sinabi ng nanay niya na ang inaasahan ko na sasabihin daw sabi ng nanay niya, ang inaasahan ko na sasabihin ni Jin ay akala ko kung nahuli ko ang Swamp Lord, magiging masaya ako na maging isang hunter. Pero hindi pala. Kabaliktaran pala yung gusto ni Jin, ayaw niya palang maging isang hunter. Ayan. Tapos sa sumunod, yung nanay ni Jin, tinanong niya yung kanyang asawa na nasa katabing bahay para pahintulutan si Jin na mag-take ng hunter exam na maging isang hunter. Ayan, tapos sumagot naman yung tatay na hindi siya lalabas ng isla at magmamana ng tindahan. Ayan. Sinabi ng tatay ni Jin na sabi niya hindi siya lalabas ng isla sa Whale Island at magmamana siya ng tindahan. Yan yung gusto ni Jin ngayon. Igalang natin yon. Ayan. Kumbaga sabi ng tatay ni Jin na ayaw ni Jin na lumabas sa Whale Island, tapos gusto niya magmana ng tindahan. Ayan, kung matatandaan niyo, 'di ba, may tindahan sila Tia Mito. Ayan, para sa mga naglalakbay. Ayan. Tapos
Ngunit hindi pa rin kontento yung nanay ni Jean. Sumagot pa rin yung nanay ni Jean. Sabi niya, baka magbago pa ang isip niya. Bakit ganyan si Lolo at si Jean Ayan, kumbaga parang sinabi niya na baka magbago pa rin yung isip niya. Na ganun din daw yung lolo niya at si Jean. Ayan. Tapos sabi niya dahil pareho silang magkamag-anak, dahil daw kasi pareho silang kamag-anak ni na Mrs. Mito at Mrs. Noko. Ayan. Tapos eto sabi ng tatay ni Jean, sabi niya parang hindi alam ng nanay ni Jean na hindi magkamag-anak si Mito at Noko. Ayan. Parang sinasabi dito ng tatay ni Jean na hindi alam ng nanay ni Jean na hindi magkamag-anak. Parang hindi niya alam na hindi magkamag-anak si Mito at Noko. Ayan. Tapos tumawa ng tahimik yung asawa, yung tatay. Ayan, sorry, inaano ko lang, translate ko lang kasi. Ayan, medyo nakakalito nga to. Ayan, tapos may binabasa kasi ko, medyo mahirap yung yung pagkaka-translate sa English. Ayan. Tapos sinabi pa rin pero hindi pa rin sumuko yung nanay ni Jean. Sabi niya, pero si Mr. Gon, ayan, binanggit niya yung si Gontrix. Ayan, binanggit niya si Gontrix. Ayan. Si Mr. Gon yung tawag niya. Parang mas nakakatanda. Sa panahon na ito, sa ending, matanda na si Gontrix. Kumaga lolo na si Gontrix Sabi niya, pero si Mr. Gon ay sikat na hunter. Kumbaga sikat na hunter na daw dito sa panahon na to, si Gontrix. Ayan. Sabi niya, naniniwala akong isang araw ay lalabas siya sa islang ito. Ayan. Naniniwala siya na lalabas daw sa isla si Jean, yung batang babae. Yung pinag-uusapan natin dito, yung batang babae. Ayan. Na lalabas siya para maging isang hunter daw. Tapos, sumagot si Jean. Ayan, yung batang babae, sumagot siya. Hindi ako aalis. Sumigaw ang anak mula sa kagubatan. Pero nasa gubat pala. Sumagot si Jean, pero ang layo niya doon sa usapan ng tatay niya at sa ng nanay niya. Sabi niya, sumigaw ang anak mula sa kagubatan kung saan siya ay hindi na makikita. Teka lang. Sumigaw si Jean mula sa kagubatan kung saan hindi siya nakikita ng nanay at tatay niya. Bagaman walang paraan na maaaring ang usapan ng kanyang magulang. Ayan, bagaman walang paraan na marinig ang usapan ng kanyang mga magulang, ngumiti ang ama at sinabing, nakuha ko na. Ayan. Kumbaga, kahit hindi na naririnig ni Jean ng usapan ng dalawang magulang, ngumiti yung tatay niya. Parang narinig, parang ewan ko kung special ability ba to. Ayan. Nakuha daw niya yung, kumbaga, nagets niya yung kung kung bakit ayaw ni Jean na maging isang hunter. Nakuha na daw ng tatay. Ayan. Kasi ngumiti yung tatay niya tapos sabi nakuha na daw niya. Tapos, yun nga, ito, nag-iba yung tanawin daw sa tindahan na umiiral mula sa panahon ni Mito. Ayan. Kumbaga nag-flashback yung scene. Tapos, ang isda na Swamp Lord ay malinis na tinatadad at lahat ng bahagi ay handa na. Ayan, kumbaga, na-prepare na yung Swamp Lord. Lulutuin na yung Swamp Lord, yung malaking isda. Tapos, dito tayo sa sunod. Kailangan pasensya na sa pag-translate. Ayan, pero ito, sabi ni Jean, ng batang babae, sabi ni Jean, ng batang babae, hindi naiintindihan inay. Kapag masaya na kinukwento ni Mr. Gon ang alaala ng hunter, bigla siyang umaalis sa hapagkainan. Ayan. Kumbaga sinabi ni Jean na apo ni Gontrix, apo ni Gontrix to si Jean na kapag kinukwento daw ni Mr. Gon yung alaala niya bilang isang hunter, bigla daw siyang umaalis sa hapagkainan. Kumbaga umaalis daw si Gontrix. Sabi niya, sa katunayan lahat ng papuri sa asawa ni Mrs. Noko ay chismis lang daw. Kumbaga lahat ng papuri ni Mrs. Noko kay Gontrix ay chismis lang. Kumbaga haka-haka lang. Kung di nyo pakilala si Noko, yung batang babae yon, ayun yung napangasawa ni Gontrix. Ayan.
Tapos si Mrs. Noko daw, yung napangasawa ni Gontrix, tahimik na itinatago ang kanyang kalungkutan kapag madalas na wala sa tabi. Lang. Kaya tahimik daw na tinatago ni Mrs. Noko yung kalungkutan kapag madalas na wala sa tabi si Gontrix. Ayan. Parang si Tia Mito, 'di ba? Parang ayun, ang nangyari kay Mrs. Noko sa asawa ni Gontrix, parang kay Tia Mito naiwan din sa isla ng Whale Island. Ayan. Kumbaga parang yun nga. Nasa Whale Island na nag-iisa kasi si Gontrix naging busy sa pagiging hunter. Ayan. Naging busy sa pagiging hunter si Gontrix. Tapos yung eksena pumunta sa tinataddad ang chopping board ng kutsilyo. Kumbaga tinataddad ni Jean, yung batang babae, yung chopping board sa kutsilyo, parang may niluluto. At sinabi niyang hindi ko tinatanggap. Ayan. Sabi niya hindi niya tinatanggap. Kumbaga parang nagsasalita sa sarili niya na ayaw niya talaga maging isang hunter. Parang naghihintay na bumalik ang isang tao buong buwan. Kahit buong taon na may damdamin ng lungkot, bakit paghihintayin ng isang tao? Ayan, sinasabi niya doon. Bakit daw pinaghihintay yung tao? Kumbaga pag naging hunter ka, bakit mo paghihintayin yung mahal mo sa buhay? Para lang gawin yung pagiging isang hunter. Ayan, kaya pala ayaw niyang maging isang hunter. Ayan, si Jean. Tapos biglang may tumunog, may bumukas ng pinto. Ang bumukas ng pinto ay isang matabang batang lalaki na may dalang sanga, na may mainit at malalim na boses. Ba't mainit to? Ayan, may mainit at malalim na boses. Sabi ng batang lalaki, nag-ani ako ng mga berries. Wow, totoo nga na nakuha mo ang Swamp Lord. Kumbaga, yung mataba na lalaki, siguro kapatid niya to, na mas maliit sa kanya na may dalang berries, mga prutas. Ayan, tapos napawaw siya nasaksihan niya sa may bahay nila. Nakuha nga ni Jean yung Swamp Lord at hinahain na, tinatadad na. Kumbaga lulutuin na nila. Sabi niya, sige gawin natin para sa lahat ng taga-isla. Kumbaga, iluluto daw nila yung Swamp Lord para sa buong Whale Island. Ayan. Tapos sabi ni Jean, tas bumulong si Jean, kasama ko ang taong gusto kong makasama habang buhay. Kumbaga, nakita niya yung batang mataba, 'di ba? Na kapatid niya siguro to na bumulong siya, kasama niya daw yung taong mahal niya sa buhay, tapos bumanggit yung bata, nagsalita yung bata. Nakikita ko ang lahat na excited. Simulan na natin. Kumbaga, nakikita niya daw yung lahat ng mga tao na gustong makakain ng Swamp Lord na isda. Ayan, simulan na daw nila yung pagluluto. Tapos sabi ng ate niya si Jean, oo, nandito ako sa iyo sa lahat ng oras. Ayan, lulutuin daw nila. Tapos ipinakita silang dalawa na nagluluto ng magkasama na may malaking ngiti. Ayan, tapos ito na yung ending. Ito na yung ending ng tapos sabi dito, pagkatapos ipakita silang dalawa na nagluluto ng magkasama na may malaking ngiti, ang isang ibon ay umalis mula sa isla at ang ibon ay lumilipad sa langit, lumilipad sa iba't ibang lungsod, lumilipad sa mga tao, ang anak ng kahit sino, ang anak o apo ng kahit sino ay namumuhay sa iba't ibang lugar at nagtatawanan kasama ang kahit sino. Maaaring ang anak o apo ng karakter ng pangunahing bida. Ayan, lumilipad daw yung ibon, pinakita daw doon after nilang magluto nung ni Jean tsaka yung kapatid niya. Tapos lumipad daw yung ibon, tapos pumunta sa himpapawid, pumunta sa iba't ibang lugar. Tapos ipinakita daw doon yung kahit sino, kung sino-sino yung pinapakitang karakter. Tapos na baka anak, apo ng karakter ng pangunahing bida daw Kumbaga pinakita yung mga apo siguro dito nila Kilua, apo nila Leorio, apo nila Kurapika, ayun, basta yung mga bida, pinakita rito yung mga batang siguro baka sundan din to ng ibang kumbaga kung magkaroon ng ibang franchise o kaya ibang mag-handle ng anime na to na Hunter x Hunter na bibigyan ng lisensya para gumawa ng isang
bagong anime na susundan. Yung parang katulad ng kay Toriyama, yung sa Dragon Ball, 'di ba? Yung Dragon Ball Super, iba na yung nagsulat, 'di ba? Hindi na si Toriyama. Kumbaga baka ito yung second generation ng Hunter na susundan. Ayan. Ayan, tapos yun. Tapos, pagkatapos ipakita yung mga batang iba-ibang tao na ayun nga yung baka apo o anak ng pangunahing bida. Sabi dito, ang ibon ay patuloy na lumilipad. Patuloy na lumilipad daw yung ibon. Tapos, may pinakitang anino ng isang tao mula sa likod na nakatutok. Ayan. May anino daw ng isang tao mula sa likod na nakatutok. Ibig sabihin yung ibon malaki na ito, nakasakyan to. Siguro ito yung yung ibon sa World 3, yung kung saan nag-meet si Gon tsaka si Jintrix, no? Ayan, kasi meron daw anino sa likod ng ibon na nakatutok daw. Tapos sabi dito sa wakas, isang eksena mula sa paglalakbay ni Gon patungo sa pagiging hunter. Tapos yun, nagwakas yung kwento. Yun. Kumbaga parang nagkaroon ng nagkaroon ng anino si Gontrix sa likod ng ibon. Ayan, sabi dito, nagkaroon ng anino sa likod ng ibon na anino yun ni Gontrix. Siguro sa panahon na yun, matanda na si Gontrix. Kumbaga, legendary na siya. Kumbaga, na siya. Para na siyang si Gontrix. Yan. Nasa likod siya ng ibon na lumilipad. Tapos yun, nagwakas na yung ending ng option D ng Hunter x Hunter. Tapos sabi dito, ang ending D ay isang drama na itinatanggi sa mga nominasyon. Ayan, kumbaga, yung option D, kumbaga tinatanggi sa mga nominasyon. Kumbaga, inaalis ni Yoshihiro Togashi sa nomination niya na maging ending. Tapos, tanggapin lamang daw yung ending na yan kapag namatay siya. Kumbaga, parang ang gustong ipahiwatig dito ni Yoshihiro Togashi, meron siyang tatlong option na ending na sinabi niya yung ABC. Ayun yung gagawin niya na ending. Pero, hindi niya magagawa yon hanggat hindi niya matatapos ng tuloy-tuloy yung kasalukuyang serye. Kumbaga, pagka biglaan siyang namatay, halimbawa, wala pang 2024, ay wala pang 2025, malapit na siya sa ending ng Hunter x Hunter, bigla siyang namatay, ang magiging consider na ending niya ay yung option D na sinabi ko nga kanina, na may apo siya na ang pangalan ay Jin. Ayan, tapos pero kung matuloy-tuloy niya at lumakas yung resistensya niya, yung kalusugan niya, tapos maisulat niya, matapos niya talaga yung istorya, ang pagpipilian natin na option yung ABC. Kumbaga yung D, baliwala na yung option D. Kumbaga yung kinuwento ko kanina, wala na yon. Pero, ayun nga, ang worst case nga daw, kumbaga magkaroon ng hindi inaasahang pangyari, mamatay siya, yung option D yung magiging ending. Kaya, ayun. Marami bang nakagets? Oy, may ayun lang naman yung kwentuhan natin. Sana may nakagets. Ayan, pwede na tayong magbasa sa ng mga nagko-comment diyan. Ayan. Para sa mga sa mga nakasubaybay nito, please share naman ng video natin, ng live video natin, para yung ibang naghahanap ng mga parang kasagutan o kaya parang explanation, ayan, marinig nila mula sa atin. Ayan. Paki-share naman tong video na to para yun nga. Ayan, kung may tanong kayo, medyo sasagot tayo sa ilang katanungan na ibibigay nyo rito sa comment section. Ayan. Sasagot tayo ng konti. Ayan, Jintrix versus 5. Ayan, sabi ni Neil Romulo, malungkot pag di natapos. Ayun, pa-shoutout na lang. Ayan, shoutout sa'yo, Neil Romulo. Ayan, sana kailan po ba labas ng 401 Dark Continent? Ayan, naniniwala ako tapos na yung 401 hanggang 410 na manuscript ni Yoshihiro Togashi. Pero kung kailan lalabas, talagang hindi pa natin alam eh. Ayan. Ano yung ABC na option? Yung ABC, ayun yung hindi niya in-reveal. Ayan, ni Yoshihiro Togashi. Ayun yung hindi niya in-reveal.
na option ng pagtatapos ng ano, kasi ano naman yun eh, sinusulat pa lang niya eh. Kumbaga parang, pero ayun nga, ang worst case, ang pagka namatay nga daw siya, ang ituring daw na ending, ayun nga, yung sinabi ko kanina na ending. Yung dating ng option D, parang bitin. Oo, parang bitin, pero malamang, pagka ginawang animation naman yan, masasatisfied naman tayo ng konti. Pero, mas maganda pa rin talaga yung ano, kung ano yung nasa puso ni Yoshihiro Togashi na ano, na ending. Ayun, yung mas gusto kong abangan. Pero, maganda na rin na nagbigay siya ng option D na ano, kumbaga parang pagpapalagay na ending pag may nangyari nga sa kanya. Syempre hindi naman natin inaasahan na ano eh, 'di ba? May mga biglaang pangyaring di natin inaasahan. Ayan. Ayan, yes, Art Di Perio, ayan, na-miss ko tong kaandam natin. Bale, 4 na choices, pero unofficial ang D, in case na magkabiglaan. Yan, unofficial nga yung D, yan. Kasi ano eh, tawag dito, kumbaga, sinabi niya lang yon para, if in case na may mangyari sa kanya, pero, sa totoo lang, ang gusto niyang gawin na, ano, na, ending yon yung parehas masaya, kumbaga masaya si Togashi, masaya yung audience niya sa pagtatapos ng Hunter x Hunter. Ayan, binitin talaga para magpatuloy pa. Pero yung sa may pagtatapos parang ano eh, no? Naniniwala talaga ako may parang magdudugtong nung kwento niyan kasi ipinakita yung apo eh, 'di ba? Parang Boruto lang yan eh. Parang ano, 'di ba? Ayan, sabi ni Mike Marco Toledana, ganun kasi yung typical na ending ng mga pelikula, biglang shadow sa dulo. Pero tingin ko sa ABC, may brutal na may mamamatay o malaki ang laban out of expectation na palaging bida ang panalo. Ayan, tama ka Mike Marco, yan. Baka sa ABC may mga talagang may brutal na may mangyari kasi may sinabi nga siya na 1% lang yung sasangayon tapos mas maraming sa 9% ang magdi-disapprove. Ibig sabihin, baka karamihan sa, malay mo, karamihan sa mga main character, mamamatay yan si Kurapika, mamamatay si Leorio, mamamatay si Killua. Ayun yung sigurong ibig sabihin ng worst, option C, yan. Art de pero iniiwasan niya talaga yung mangyari sa Yu Yu Hakusho na alanganin dugtungan kasi yung sa Yu Yu Hakusho na pressure siya niyan ng shonen ata yun, ano yan, basta na pressure siya natapusin. Ayan, para sa hindi nakakaalam, ang toxic ng work traits ng Japan, kumbaga yung parang yung trabaho sila ng trabaho, workaholic sila na hanggang sa parang ano na yung hindi na nila nagagawa ng mas maayos yung trabaho nila, yung art nila kasi art yan eh, yung paggawa ng story. Kumbaga tatayan yung yung trabaho sa kanila eh. Syempre, ikaw na naggagawa ng script, nagdo-drawing ka pa. Sobrang hirap niyan para sa Tas alam ko si Yoshihiro Togashi, solo lang talaga tumatrabaho yan eh. Talagang Tapos syempre, may pamilya ka rin, 'di ba? Na hindi laging trabaho, may uunahin din yan. And baka abutin pa ng 10 years yan. Ayan, Ebden. Ayan. Wag naman sana. Pero, yan, baka abutin o masigit pa nga eh. Saan po mapapanood yung interview? Ayan, i-search mo na lang yung yung pangalan nito. Wait lang. Kaso hindi ko rin nakikita eh. Pero, meron kasi tayong source na pinagkukuhanan. Ang pangalan ng talk show na yan, nag-i-interview na yan. Parang nag-i-interview yan sa mga anime eh. Mga author ng anime yan. Yung Iwakaru and Yoshizumi. Nasa episode 79 yan Tas, ayan, kung may mamamatay si Kurapika sana para wala na siyang silbi after DC. Masyado ding independent nitong DC. Focus siya masyado sa mag-collect ng mata. Inabandon na niya mga kaibigan niya. Ayan. Yun nga kasi ayun yung parang naging
naging parang mission ni ni Kurapika na kumbaga ay nagpabulag siya sa paghiganti. Kaya nga 'di ba, yung master niya si Izunami pinapatigil yung balak niya na maghiganti sa Spider. Kumbaga walang mabuting patutunguhan yung gusto niyang paghiganti. Ayan, salamat sa mga ka-hunter natin na nagtambay at nag-share. Ayan, tas nag-send ng 35 star. Ayan, thank you. Ayan. Sige, ayun lang muna. At pakikalat tong, ewan ko kung masama o mabuting balita yan. Pero paki-share naman ng video natin para yun, at magtuloy-tuloy pa tayo sa paggawa ng topic at content ng Hunter x Hunter. Yun lang, at salamat mga ka-hunter. Good night.